Magandang araw mga kapatid at mga kababayan. Welcome to my small channel. Ito po ay si EJ Morse once again. Thank you for joining me today. Meron po tayong gustong puntuhan na dalawang bagay na gusto nating isettle na maraming mga vloggers at ganoon na rin sa mainstream media ang nagko-komento tungkol dito. Dalawang bagay po ito. Ang una, ang sinasabi ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na ito daw ay peace rally at non-political rally dahil para lang daw ito sa kapayapaan. So yun po ang una. Pero ang gusto kong unahin actually na pupuntuhan dito bago tayo pumunta dyan ay yung tungkol sa estimate ng crowd. Ang sinasabi kasi nila nasa 1.5 million daw ang nag-attend dito sa rally na ito. Actually, wala naman tayong problema kahit na mag 3 million pa yan, kahit mag 4 million pa yan. Kaya lang, gusto ko magkaroon tayo ng medyo scientific naman na estimate. Kasi mula nung namulat ako sa mundong ito, na tuwing makakarinig ako ng rally, na nagkakaroon ng mga rally kung saan-saan, palaging nagkakaroon tayo ng mga crowd estimate. Ito yung tawag nating crowd estimate. Ang gumagawa nito normally, kung hindi mga pulis, ay yung mga mainstream media. So, mula nang nagkaisip ako, yan na lang ang pinaniniwalaan natin. Kung ano yung mga sinasabi nila. At any rate, tignan natin ano ba talaga ang basis ng mga ito. Kasi, ako bilang isang related sa pagkuha ng area, ang aking expertise, ang aking trabaho, sabi ko sa sarili ko, nakakita na nga ba tayo talaga ng crowd na umaabot na 1 milyon? At kung 1 milyon ang sinasabi nating crowd, o ang number o total number of people sa isang lugar, hanggang saan aabot? Gaano kalawak, gaano kalapad ang kalsada, gaano kalawak ang open space na aakupahin nila. Gaano kalawak at gaano kahaba ang kalsadang i-occupy ng ganito kalaking volume ng tao. So yun po ang gusto kong puntuhan. Hindi po ako nagdi-debunk, wala akong gusto i-debunk dito. Wala akong gustong pamukhaan dito. Wala tayong problema sa number of people na nag-attend sa rally na ito. Kaya lang, ang gusto kong puntuhan dito, panahon na para itama natin yung kadalasan nating naririnig na estimate ng crowd. Estimate ng crowd na walang basihan. So yun po ang gusto kong puntuhan lang dito. Parang nagbe-base lang sila sa nakikita ng mata nila. This time, doon sa drone shot, doon sa layo ng kalsadang inoccupy, sa lapad, at mag-a-arrive na sila sa 500,000, 30,000, 1 million, 1.5 million katao. So nakakatawa na. So sa akin bilang isang technical person, sabi ko, pababayaan ko na lang ba habang buhay to? Pababayaan ko na lang ba habang buhay na ang mga crowd estimate ay ginagawa ng mga taong hindi naman talaga nagko-compute. So tumanda na ako ng ganito. Ngayon ko lang napag-isip-isipan na hindi ko pala dapat tanggapin yung estimate nila.
Sa loob-loob ko, hindi naman tayo ganun ka eng-eng para tanggapin na lang ng tanggapin na pag sinabi nilang 500,000, 200,000, 30,000, 1.5 million, 2 million, okay, maniniwala lang tayo. Makinig kayo, mga media men, mga media outfit, mga establishment na gumagawa ng mga crowd estimate. Pati na ang pulis. Gawin natin na mas scientific. Natatawa talaga ako. Kasi, yun na nga, tumanda na ako ng ganito. Pinababayaan lang natin yung mga tao na nag-estimate na walang basihan. Ngayon medyo high-tech pa. Hindi kamukha nung araw. Ngayon kasi may drone na. Pero ganun pa rin. Hindi pa rin makatotohanan yung ginagawa nila mga estimate. Sorry. Natatawa talaga ako. Sorry. Masaya to. Masaya to kasi ngayon lang natin bibigyan ng pansin yung ganitong topic. Sorry Yung topic na nakakatawa na ilang dekada na pinababayaan natin ganito. Tanggap lang tayo ng tanggap sa mga estimator. Although of course, pwede lang sabihin, kaya nga estimate eh. Tama yon. Ang estimate talaga namang tansya. Pero kung gusto mong, magbibigay ka rin lang ng estimate, dapat yung malapit na sa katotohanan. Hindi ito, again, hindi ito pleasure para sa akin na i-debunk yung number of people or kontrahin yung number of people na sinasabi nila, na nakita nila. Ang sa akin, educational. Matuto tayo ng konti. Matuto tayo ng konti. Hindi tayo galit sa mga estimate ng pulis. Hindi tayo galit sa estimate ng INC. Hindi tayo galit sa estimate ng mga media outfit or media entities. Natatawa lang ako dahil for so many years nga, tanggap tayo ng tanggap sa numero na sinasabi ng dyaryo, ng radyo, at ng mga reporter na hindi naman qualified mag-compute. Masaya to talaga. Sorry. Okay. Umpisa natin. Ilagay muna natin sa pinakamataas. Malapit doon sa sinasabi lang 1.5 million. Pinaka-conservative na malapit-lapit doon sa estimate ng mga media at ng pulis. Ilalapit-lapit ko ron. Pero, pag sinabi ko sa inyo to, yung aking basihan, magkakaroon na kayo na kagad ng Kasi, estimate pa rin to. Hindi ito siyempre 100% accurate. Pero, magkakaroon ka na idea na paano ang magtansya talaga ng crowd. Na hindi naman talagang pwedeng lumagpas at lumayo doon sa katotohanan. Kasi yung binibigay sa ating figures, malayo sa katotohanan yan. Hindi ko alam paano nilang pino-formulate yan. Hindi ko alam paano na kino-compute. Dahil nung tiningnan ko yung, nag-google ako, tiningnan ko yung mapa, tiningnan ko yung area ng Luneta, tiningnan ko yung area ng mga kalsada, lapad, ilang lanes, gaano kahaba ang ma-occupy, gaano kahaba ang ma-occupy, more or less, na malapit-lapit doon sa grandstand. Tiningnan ko kung gaano kasiksikan ng tao. Kasi makikita mo sa picture Kahit na doon sa aerial view, makikita mo na ang tao hindi dikit-dikit. Kahit sa aerial, yung maliit na photo na kuha ng drone, mapapansin mo hindi talaga dikit-dikit ang tao. Ang pinaka-dikit-dikit dyan, yung malapit sa stage. Malapit doon sa grandstand. Yun lang, medyo dikit-dikit. Pero hindi pa rin yan, magdidikit-dikit ang todo. Dahil, bakit mo gagawin yan? Hindi naman ganun kasiksikan ng lugar. Siyempre ikaw, pag nandoon ka, ayaw mo nang may katabi kang nakadikit sa'yo. Dahil, alam mo na, umiiwas tayo sa sakit. Baka may COVID yan. So, hindi tayo makikipagpalitan ng mukha dyan.
Hindi tayo makipagpalitan ng muka. Lalayo ka hanggat maaari. Ang laki naman ng area eh. So, hindi mo ididikit talaga yung sarili mo sa ibang tao. Pero, ang gagawin kong unang-unang scheme, 4 na schemes to eh. Baka 5 pa yan, 4. Para lang mag-approach natin scientific. Pero I'll try to be very quick kasi meron pa tayong ibang topic, di ba? Anyway, sige, yung una muna. Ang Luneta Park, ang Rizal Park, according to Google, ay 58 hectares, okay? Ang 58 hectares, isang hektarya is 10,000 square meters. 58 hectares, pag minultiply mo sa 10,000, 580,000 square meters. Yun ang kabuuan ng Luneta, ng Rizal Park. Hindi naman natin pinuno ng tao yan, di ba? Ang pinuno, ang tao lang bandang malapit na rin sa Manila Bay. Doon sa may grandstand, of course, di ba? Pero just the same, nilagyan ko pa rin ng tao na medyo malayo-layo na sa stage. Ganito ginawa ko. 58 hectares, ginawa ko 4 na quadrants. 1, 2, 3, 4. First quadrant yung malapit sa grandstand. Second quadrant yung bandang sa may Rizal Monument. Tapos, third quadrant yung sa may Dancing Fountain. Fourth, yung malapit na sa Taft Avenue. Tansya rin lang yan. Pero hinati ko sa 4 na medyo malapit-lapit naman sa katotohanan na pare-pareho sila ng areas. For estimating purposes nga ito. Kaya hindi natin makukuha 100%. Pero, I'm sure, malayo ito sa estimate nung mga matagal nang nagbibigay sa atin ng crowd estimate na walang scientific approach. Okay? So, hinati ko sa 4 yung Luneta. Ngayon, yung 58 hectares, pag pinuno ko ng tao yan, punuin ko ng tao, i-assume ko para lang bigyan ko kayo ng magandang idea na gaano ba karaming tao ang kakasya sa Rizal Park pag punong-puno ng tao. Kahit na may fountain yan, nandiyan yung monumento, may kalsada, may pathway, may garden. Lahat yan, hindi ko tinanggal. Lahat. Inassume ko, magkakaroon ng tatapak na tao dyan. Pati yung sa may tubig, sa skating rink. Hindi ko alam kung nandiyan pa skating rink. Pero, basta yung buong 58 hectares, nilagyan ko ng tao, 4 na tao kada metro kwadrado. Lalabas dyan, 2.32 million. 2,320,000 katao ang kakasya sa buong Luneta. Buong Luneta. Actually, kasama rito yung grandstand. So, makikita, may imagine mo na sobra-sobra pa estimate ko. Sobra-sobra. At for 4 persons kada square meter. Na dikit-dikit na balikat nyo nun. Dikit-dikit yun. Na kung titingnan mo sa mga pictures naman, ang dikit-dikit lang ng konti yung sa harapan ng stage. Marami nakaupo dyan. Pag may mga nakaupong tao, di ang layo mo sa ibang tao. May space yan. Dahil para hindi ka matapakan. So magkaroon ka ng idea, 4 katao bawat metro kwadrado. Ilan ang lalabas? 2,320,000. Puno ng tao ang Luneta. Puno. So, diyan pala magkaka-idea ka na. Saan nanggaling yung 1.5 million? Okay? So, yung first quadrant, pag pinuno ko ng tao yan, 4 persons kada metro kwadrado, 580,000 yan. Ngayon, for another estimating guide, hindi ko muna sinama yung mga kalsada na tinambayan lang. Yung Calao, P. Burgos, Ross Boulevard. Pero yung kalsada doon sa loob mismo ng parade ground, may tawag sila dyan eh. Yung kung saan yung ground mismo nakaharap doon sa grandstand. May kalsada nakapaikot dyan. Sinama ko yun, hindi ko inawas. Inassume ko puno rin ng tao yan. Lumalabas yan, doon sa mga kalsada, kasama na yan. So, 580,000
Yung second quadrant, ibinigay ko muna sa ang kalahati ng second quadrant for estimating, ano lang just to give you an idea, para lang naglalaro yung utak natin na nagkakaroon tayo ng guide. Yung second quadrant, hinati ko sa gitna. 72,500 square meters yan. Imumultiply ko sa 4 na katao. 290,000. So, ibig sabihin, yung unang quadrant, maglalaman siya ng 580,000 people. Kalahati ng second quadrant, ang laman niyan, 290,000 people. Okay? Ang total niya ay 870,000 people. Ha? First quadrant at saka kalahati ng second quadrant. Ayan, makikita nyo. Inaabot lang siya ng 870,000 people. Mind you, inassume ko to na siksikan ng tao. 4 persons kada metro kwadrado. Okay, punta tayo dun sa pangalawang formula. Ito naman. Ito, naka-red. Nakakulay pula. Ang entire Luneta area ay may linyang puti at saka yung violet. Dito sa second scheme, ang ginawa kong calculation naman dito, isinama ko na sa computations yung mga kalsada. Ito naman yung naka-red. Makikita nyo. Yan yung naka-red. Naka-red din yung mga kalsada, yung Teodoro Calao, Burgos, Ross Boulevard, tsaka yung yung mismong open area or park kung saan nakaharap yung grandstand. 580,000 katao. Bawat quadrant. Dahil dinivide ko na sa 4. Ngayon, ito naman, binase ko na sa picture kung saan umaabot yung mga tao dun sa second quadrant. Pinagbasehan ko yung picture. So, makikita nyo rito. Tinignan ko sa picture, hindi naman talaga umabot doon sa monumento ni Rizal yung mga tao. Siguro, hindi ko alam, baka hindi naman talaga pinapayagan. So, base doon sa picture, tinansya ko na lang 1/4 naman ng quadrant 2 yung inoccupy ng tao. So, hindi ko pa rin ina-assume na yung iba malalayo, etc. In-assume ko pa rin 4 na tao kada metro kwadrado. So, doon sa 1/4 ng 580,000 people, 145,000 yon. So, meaning, first quadrant, 580,000 people. Second quadrant, 145,000 people. 580,000 plus 145,000, 725,000 katao. Yung laman ng first at saka second quadrant. Although 1/4 lang. Kasi binasi ko sa picture. Ngayon, idagdag naman natin yung mga kalsada. Yung Ross Boulevard, north and south, bali 600 meters ang kinuha ko. Okay? Lagpas-lagpas yan sa kalahating kilometro. Ngayon, ang lapad niya, 8 lanes. So, ang total area niyan ng Ross Boulevard, yung nasa north, 8,640 square meters. Ganon din sa south area, 8,640 square meters. Imumultiply ko ngayon yan sa 4 katao per square meter uli. Hindi ko ulit ina-assume na yung iba nakaupo dyan sa bangketa. In-assume ko punong-puno rin ng tao yan. North and south portion ng Ross Boulevard, 4 persons per square meter. Punong-puno. Maabot lang yan, 34,560. North, 34,560 sa south. Ngayon, ito namang Burgos Street, inaabot yan ng 6 lanes, in-assume ko. Ang area niya is 6,480. I-multiply ko sa 4 persons kada metro kwadrado, 25,920 lang yan. Pareho na rin doon sa TM Calao Street, 6,400 square meters times 4, 25,920. Okay, i-total natin, ha? Makikita niyo total.
Yung quadrant 1 and 2, although 1/4 lang ng 2, 725,000 people. Sa Rojas Boulevard, 69,120. Yung Calao, 25,920. Yung Burgos Street, 25,920. Ang total niyan, 845,960 people. Yun na po yun. Isipin nyo. Isipin nyo, hindi pa ako umabot ng 1 million. Ang assumption ko, dikit-dikit ang tao. Although nakikita ko nga sa pictures, ang dami dyan mga, ang lalaki na agwat. Kahit nga ako sa aerial view, makikita mo, malalaki agwat. Basta yung entire area na nakapula dyan, nakikita nyo nakapula rito, puno ng tao. 4 katao per square meter. Inabot lang 845,960. Okay? Klaro yan. Doon tayo sa pangatlo. Okay. Third scheme. Ang assumption ko rito, itong third scheme, sa tingin ko, ito yung pinakamalapit. Ito yung bet ko. Okay? I-assume ko na rito na ibababa ko yung average number of people, babawasan ko, dahil nga doon sa mga butaw-butaw na nakikita natin sa picture, kahit na doon sa aerial nga, kita mo naman. Hindi makatotohanan talaga yung 4 persons kada square meter. Hindi talaga makatotohanan yon. In actuality, magkakalayo yan. Magkakalayo yan. Pero ganun pa rin, hindi ko siya totally ilalayo ng todo. Ang ginawa ko rito, 2 katao per square meter na lang. Ibig sabihin, may distansya ng konti. Dahil, kinukonsider ko na nga yung ibang area na wala halos tao. Butaw talaga. Wala talaga, iba nakaupo. Kita ko sa pictures naman eh. Sabi ko kahit sa aerial, kita mo naman. Hindi talaga makatotohanan yung siksikan, yung kada metro kwadrado, 4. Dikit-dikit yun eh. Makakadikit-dikit kayo ng balikat. Hindi naman ganun sa actual. Hindi naman katulad to ng mga concert na nasa cramped area na pag nagsasayawan na nakatayo lahat, baliwala na yung siksikan. Hindi ganun to eh. Ang rally normally, hindi naman kayo magsisiksikan, parang hindi naman kayo pupunta doon hindi naman kayo makikipagsiksikan kung si Marcoleta lang nandoon sa harapan. Di ba? Ano ang pagsisiksikan nyo sa harapan? Although normally, ang may siksikan na konti sa harapan na talaga. Kasi nandoon yung pinanood nyo. Pero yung the rest of the area, maluwag yan. Sa totoo lang, uma-attend din naman tayo ng mga gathering na ganyan. Anyway, same area nung ating scheme 2. Pero ginawa ko lang 2 katao per metro kwadrado. Okay? Nasa inyo yan kung paniniwalaan nyo hindi. Pero ako, very practical approach para makompute ko yung tao. Wala naman akong kikitain dito kung babawasan ko. Wala akong kikitain dito. Ang sa akin, matuto tayong para-pareho ng tamang pagtatansya. Educational to para sa atin, para sa akin. Anyway, yung 580,000 square meters, which is 58 hectares nga, 580,000 times 2. Ginawa ko na lang 2 katao per metro kwadrado. Lumalabas yan, ito, 1.160 people. Buong Luneta. Buong Luneta. Again, wala akong tinanggal dyan na kalsada, garden, etc. Pati yung monumento ng Rizal. Inassume ko may tao. Pag nilagay mo ng 2 tao yan per square meter, 1.160 million people lang yan. 1,160,000 people lang yan. Ngayon, hatiin ko na sa quadrant na 4 uli. 4 quadrants para ma-segregate natin yung isang quadrant malapit sa grandstand. Divided by 4, 290,000 people ang nando doon malapit sa grandstand. Okay? 290,000 people lang yun. More or less. 2 persons kada square meter. Ngayon, yung 3 roads naman, isama ko na uli, yan, mga naka-blue rito. Ross Boulevard,
Calao at saka yung Burgos. Ang total niyan ay 30,240 square meters times 2. 60,480 people. Okay? I-add natin ngayon 290,000 na doon sa first quadrant. Yan ay umaabot ng 350,480 people. Yun lang po yun. Oops, munti ko na makalimutan. Yung 1/4 pala ng quadrant 2 idadagdag pa natin. So yung 1/4 ng 290,000 is 72,500. Plus 350,480. Ang total number of people ay 422,980. So, yan po ang pinakamalapit na bilang na makatotohanan dyan sa nangyaring rally. Yan po. Base doon sa nakita kong pictures. Pero in-average ko, sabi ko nga, dikit-dikit pa rin sila by 2 persons kada square meter. Tingin ko hindi nalalayo ito rito. So ito yung bet ko. Malayong malayo doon sa sinasabi ng 1.5 million katao. Sorry doon sa nag-estimate. You can debunk this estimate. Gumawa kayo ng sarili niyong formula. Pero ako, medyo medyo scientific at medyo malapit sa katotohanan. Ngayon, another checking na pwede natin gawin dito, ito. Okay, ito yung last checking na sinasabi ko. Laruin naman natin yung figures. Ano ang total number of population ng Iglesia ni Cristo? Okay? This is based on 2024 population of the Philippines. Ang sinasabi naman sa statistics ay ang population ng Pilipinas between 113 million to 119 million noong 2024. Siguro hindi naman ganun kalaki ang galaw pa nito. So pwede natin pagbasehan dito. At igigit na ako, ilagay ko sa average. Sabihin natin, ang total population natin ay 116 million people. Ang INC, sinasabi ng statistics, ay 2.6%. Total population, average, 116 million people. Ang 2.6% niyan, 3,016,000 people. So yan, more or less, ang total number of Iglesia ni Cristo members. Ngayon, laruin natin, Mag-assume tayo, yung 3,016,000 na yan, sabihin natin 75% yan adults na willing and able na maglakad papuntang Luneta. 75% adults. Okay? Ang 75% ng 3,016,000 ay 2.2 or 2,262,000 people. Assuming 75% are adults. So, yan ang adult na members ng iglesia. Mag-assume ulit tayo. Doon sa 2,262,000, sabihin natin 60% ay nasa Luzon. Okay? Ang 60% ng mga members na nasa Luzon, pag in-assume natin 60% nga, ay 1,357,200. Okay? So, 1.3 million, 1,357,200. Short na nga sa estimate na pa 1.5 million. Na-debunk natin automatically. I'm not after debunking whoever did the estimating. Ang akin lang, nag-extrapolate tayo para ano ba talaga yung malapit sa katotohanan. Okay? Okay, so nandun tayo, 60%, assuming 60% nasa Luzon, 40% lang yung total na nasa Visayas and Mindanao. Assuming ganon. Tinaasan ko na, 60%. Okay?
1,357,200 lang yon. Ngayon, mag-assume ulit tayo na itong 1,357,000 na adult members of Iglesia ni Cristo, 1,357,200 members na adults na pwedeng maglakad papuntang Luneta or magbiyahe papuntang Luneta. Sabihin natin, 50% lang ang umattend. For so many reasons, di ba? Lalo na yung malalayo. Nasa parting Baguio, Apari, ewan ko, part pa ba ng Luzon yun? Basta malalayong lugar sa Luzon. Sa Zambales, sa Benguet, sa Baguio, sa Pangasinan. Lahat ng malalayong lugar. Siyempre, hindi lahat yan makaka-attend. Kahit na yung parting malalapit sa Pampanga, sa Bulacan, hindi naman lahat yan makaka-attend. Pero conservatively, sabihin natin 50% naka-attend. Ang 50% ng 1,357,200 ay 678,600 lang. Okay? So, ayan po mga kapatid, mga kababayan, mas malapit sa katotohanan. Mas mga pasobra pa to. Itong akin, siyempre, hindi naman tayo sigurado, abot ng 50% talaga yung willing maglakad, at saka yung iba, walang problema, makakapunta ng Maynila para umattend sa rally na yan, di ba? I assume na 75% are adults na pwedeng maglakad or bumiyahe, 60% nasa Luzon, at 50% ang nag-attend. Yun yung mga assumption ko. Yan. Ngayon, pwede i-debunk ito ng iglesia ngayon, kung gusto nila, or bagay, ano ba naman yung numbers, di ba? Sa akin lang naman, sabi ko nga, tumanda na kasi ako ng ganito. Lahat ng naririnig kong crowd estimate, tinatanggap na lang nito kahit na lumabas dito, okay lang. Pero, sabi ko, dapat matuto naman tayo siguro. Kawawa naman yung younger generation na oo lang ng oo sa mga crowd estimate ng media, crowd estimate ng police, na walang scientific basis. Ito, nag-compute tayo. Nag-compute tayo ng area, nag-compute tayo ng possible number of people per square meter. Very ano pa rin yun. I should say conservative. Hindi ko nilalayo doon sa, ayokong ilayo masyado doon sa sinasabi ng 1.5 million. Baka sabihin nila, pinipilit ko ibaba. Pero hindi yun. Nilalagay ko lang sa may mga logical reasons or meron tayong logical basis para maging hindi malayo. Yun lang naman to. Gusto ko lang matuto tayo. At kasi nga sabi ko, hindi pa naman tayo talaga nakakakita. Wala tayong idea na sa isang lugar, pinuno ng tao gano'ng karami yan. At never pa tayo nakakita na 1 milyon sa isang lugar. 1 milyong katao sa isang lugar, 500,000 katao isang lugar. Wala tayong idea kung totoong gano'n sila kadami. So, yun lang ang reason. Gusto kong educational. Matuto tayo pare-pareho. Ngayon, yung second part, medyo napahaba ako. Yung second part, isusunod ko na lang. Ito muna yung tingnan natin. So, ladies and gentlemen, thank you for joining me today. Susunod ko na lang yung second part nito, yung tungkol dun sa kung ito ba ay talagang rally para sa kapayapaan o ito ay naging political rally. So hanggang dito lang muna mga kababayan, mga kapatid. Thank you for joining me today. Sana sa mga baguhan lang dito sa aking channel, kindly subscribe and hit the notification bell, pati na rin yung like button, pati na rin pag-share itong ating vlog para may konti tayong mapulot dito. Kahit na ito'y very basic, pero sabi ko nga, wag na nating pabayaan na meron tayong mga information na hindi natin pinag-aaralan, na tinatanggap na lang natin. Matuto tayo ng konti. Okay? Thank you so much at magkita-kita po tayong muli.